Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, no. Sasampalin ko sa Mr. Chairman. publiko. Session suspended. Session suspended. In the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. So ito mga kabanat, no, nagkainitan si President Duterte at itong si Trillanes. Umatin pa kasi itong si Trillanes sa hearing at nagkaroon ng maikling talumpati kung saan nire-recall niya lang yung sinabi niya noon na mayroon ng tagong yaman itong si President Duterte. Yung matandaan, isa sa mga pasimuno ng pagkakalat na itong sina Duterte daw, mga Duterte ay parang nagpupuslit ng droga. Ay kaya nga, hinamon ni Trillanes si President Duterte na mag-sign ng waiver. Nga lang, nakita nyo sa intro kanina, medyo nagkainitan dahil nga, ito yung problema, may problema din kasi ako dito sa chairman ng Quadcom hinamon ni President Duterte anong kapalit. Halimbawa magsasign si President Duterte ng waiver para makita yung bank account ni President Duterte, pero ang sabi ni President Duterte anong kapalit. An example, magsasign si President Duterte ng waiver kapag napatunayan na nagsisinungaling si Trillanes, sasampalin niya si Trillanes sa publiko. Yun ang gusto na mangyari ni President Duterte. So, yun ang problema. Nga lang, medyo, alam nyo mga kabanat yung opinion ko dito. Nakikita ko, itong si Suarez, pakikurik ako kung si Suarez yung chairman dito, yung medyo makintab yung, no? Parang may pagkabayas mga kabanat eh. May pagkabayas siya dito. So ito, panoorin nyo kayo ng humusga dito mga kabanat. Yes, ang tanong natin kanina is, na-quit mo si Senator De Lima at sinasabi po ni former President na kung ano ang hatol ng batas ay 10 ang masusunod. Ibig sabihin, nagkamali po ba ang ating dating Pangulo sa pag-akusa kay former Senator De Lima na siya ay isa sa mga queen ng drug lords? Sir, saan mo narinig yan? Bigyan mo ako ng kopya. Saan mo narinig yan? A recording or a newspaper. Pangalawa, sir, nakalimutan ko na tuloy ang iksuhin. You know, do you need, Mr. President, a moment to... I'm just collecting my mind, sir. Okay, go ahead. Naipon na kasi. We'll give you time, Mr. President. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that,
So pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, ano po, no, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, well, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to Senator respond Trillanes. to it. This Former guy President, is with all due story. respect, with all due respect, I'll have to follow the rules. Wow. Pwede ka pala birahon tapos di ka makareply. Diyan. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, ano, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Yes. Sabi. Galit na si President Duterte. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Bias itong si, ano mga kabana to? Itong si Suarez to. Suarez ba ito? Masyadong bias eh. Sorry ho. Hinayaan niya magsalita si Trillanes ng ganun, pero hindi makarespond si President Duterte. Medyo masyadong masabi natin, napaka-bias ng ganun. Kasi dapat hinayaan niya. Kasi aligasyon yung kay Trillanes eh. Mabigat na aligasyon yun. Dapat pinayagan itong, ano, Suarez to? Dapat pinayagan niya si President Duterte mag-respond doon. Pero hindi niya, pinakat niya eh. Hinayaan niya nga, oh. Di ba? Dapat hinayaan niya mag-respond doon. Bias ang birada nito ni Suarez. Suarez, tama ba? Pagkikurig ako itong sa gitna. Tama naman yung sabi ni President Duterte. Kung mag-waiver si President Duterte, may kapalit. Kasi pagsisinungaling, sampalin niya sa publiko kung hindi totoo eh. Tama naman yun para matigil na yung kablastugan ni Trillanes eh. Okay naman yun. Kung talagang sincero si Trillanes, hindi magkaroon sila ng kasunduan o pagka hindi totoo, sampahin kita sa publiko. Okay naman yan. Di ba? Ako agree ako doon sa ano ni President Duterte kasi puro aligasyon, oh. 2016 pa yan, habol ng habol si Trillanes kay President Duterte. Nag-ugat lang yan, di ba? Natandaan nyo nung 2016 election. Nagkaroon ng ano yan eh.
gusto ni Trillanes makipag-tandem kay President Duterte. So nang inayawan siya, nandoon na, nagkaroon na ng kalbaryo yung 2016, habol ng habol hanggang matapos yung term ni Trillanes. 'Di ba? At puro aligasyon kay President Duterte. Until now. Kaya ngayon, may punto din naman si President Duterte yung kapalit eh. Kasi kung talagang nagsisinungaling yan, hindi sasampalin niya sa para matigil-tigil na. Yun ang dapat eh. Kasi kung gano'n na lang, aligasyon ng aligasyon, hanggang dyan na lang, hanggang nabubuhay lang yan, puro aligasyon, wala namang napatunayan. Puro hearsay, puro Yung si Suarez, bias mga kabanat. Sobrang bias. Sobrang bias niya. Yun ang nakita ko, suspended na. I-move natin ito kasi medyo na-delay ako konti. Ito. Dahil din to sa mga congressman ito, medyo masyadong nababoy itong itong kongreso eh. No? Puro ang nakikita ko dito itong mga parang hindi ko alam kung ano bang pinaproteksyonan nito eh. Thank you very much, Mr. Chair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maayong gabi, Mr. President. Kabalo ko, allow me Ito ba na? comfortable in your seat. We can transfer you if you want. I'm not comfortable, but I can stay here. Okay. Yes. I'm just concerned with our. I'm not afraid at all. Yeah. Thank I'm not. you. Yes. I'm just saying that for a little bit, I think you froze. Salamat And po. Salamat. Just concerned. Thank Thank you. you, Mr. Chair. Thank you, Senator. Congressman Mr. Chair, yes, Chairman Benny. I cannot help but say this, no? Am I Signal.